Napaka-disturbing pala itong situation natin ngayon na sinusulong ng ilang mga senador. What is the real situation sa labor and employment? Kaya ba itong 100 peso across the board wage increase proposal by a few senators? Welcome to a very unique Pandesal Forum here at 85-year-old Kamuning Bakery Cafe. May very interesting topic tayo na very timely kasi nasa headline ngayon almost every day sa news headlines yung proposed 100 peso across the board nationwide minimum wage increase proposed by some senators and opposed by some congresswomen and congressmen. We have 3 experts here na inibita natin magsalita, 2 business and labor leaders, and 1 employment expert naman from LA. Baka may dagdag siyang foreign dimension to this employment problem natin. We will now invite each one of them to give their opening statement, to comment about the news headlines, the controversy about the political initiative of some senators na opposed by some politicians also. Si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr., nickname nila Jun, is PCCI leader, of course, very respected, and chairman of the Employers Confederation of the Philippines, ECOP, newly elected president ng Philippine Exporters Confederation. Let us welcome him for his opening statement about the issues of proposed 100 peso increase in daily minimum wage by Senate Bill 2534 and other labor, employment, economic issues. Mr. Ortiz, welcome. Good morning, everyone. I guess I've talked to many of you here already in this gas na issue ng 100 peso increase. Kumbaga sa pelikula, old film na nililinan na to. Kasi nagdesisyon na yung mga wage boards na sabi nila mabagal, 15 of them out of 16, except Davao, alam naman niyo kung bakit na-delay doon dahil sa mga baha-baha. Inuulit na naman doon sa yung nagsabing mabagal sila. Ngayon yung umpisahan sa Senado. Ang hindi natin masyadong naiintindihan ng ating mga kababayan, itong 100 peso increase na to only benefits a portion of our workforce. Ang working force natin is 50 to 52 billion. Yan ang total na working force. And of course, kasama riyan yung mga unemployed, kasama riyan yung mga underemployed, kasama din dyan yung mga hindi naghahanap ng trabaho. Hindi kasama sa workforce. Basta yan, kasama riyan. Yung divided dyan sa dalawa, formal and informal. Yung sinasabi natin formal sector, out of the 52 billion, nandun sa formal sector, nandun yung 16%. 10% of that 16%, yung 10% to 16 is minimum wage earners. Yung 6%, yan yung mga supervisors, managers, presidente. So pagka nagbibigay ng minimum wage adjustment, ang apektado, basically, yung 10%, which is about 4.8 billion to 5 billion. Ngayon, pag ginawa across the board, meaning lahat kasali, lahat ng region kasali, pati yung mga sinatawaan because of distortion, inaabot na 16% siya. So, from 5 billion to 8 billion of the 52 billion, yan ang nabibigyan ng additional yung 100 pesos kung ibibigay. Ang hindi nakakatanggap, yung nasa informal sector na wala naman silang employers. Di ba? Sino magtataas sa sweldo nila? Possibly government. Hindi na sa gobyerno. Sino ba yung mga yon na nakararami na 84%? Nandiyan yung mga farmers. Wala namang employer yung marami sa farmers. Ilan lang naman yung farmers na nasa corporate farming. Yung mga fisher folks natin.
Kasama na siguro rin yung pamalakaya na sikat na sikat doon sa ano. Wala, hindi apektado ng 100 pesos yun. Yung mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pedicab drivers, hindi rin alaring employers yan eh. Yung mga yung mga market vendors, yung ambulant vendors, yung mga tinda sa kalye, hindi rin nakakatagip eh. Wala naman sila employers eh. Yung mga nasa tourism industries na iba na like ano-ano sa services, ala rin yan, hindi rin sweldohan yan. Ala rin employer yan. Yung mga temporary sa mga construction, ala namang mga korporasyon yan, hinahain sila. So 84% hindi tatanggap noong 100 pesos. At tinatanong nga nila, may mga tumatawag sa amin ngayon, nung makita yung lumabas sa dyaryo yan, may mga tumatawag na farmers, may tumatawag na mga drivers, bakit daw sila hindi kasama sa pirmahan, no? Doon sa mga sulat. Sabi namin sana, yung mga organisasyon, kasi yung mga organisasyon yung pumipirma, pwede raw ba silang sumulat na sarili? Para daw malaman naman ng mga legislators natin, small portion lang ng labor force, taon-taon binibigyan ng sa wage board. Sila hindi. Pero pagka tumataas ang presyo, kasama naman sila sa nahihirapan. Sabi nga ng isang farmer double whammy kami rito El Niño tsaka yung 100 pesos. Pag tinamaan tayo ng 100 pesos na yan, saan namin huhugutin yan? Yung mga, sabi nga ng isang congressman natin, yung bibigay ng 100 pesos sa sa minimum wage earner, temporary lang yan. Bakit? Sabi niya, after a few months, aabutan ng taas ng presyo yan Hindi mo mawala. At least wala wala lang yung tinas. Para yung hindi tumanggap, yung 84%. Kaya nagre-reklamo yung bakit kami kinakalimutan ng gobyerno, ng mga legislator natin? Bakit hindi kami iniintindi? Wala naman kami ka-employers. Sinasabi nila, tataasan nila 100 para sa panggagawa. Kami, kayo maggagawa, mapipirwisyo kami. Yun ang problema. Pangalawa, pag-usapan naman natin yung nandun sa formal sector, yung 16%. Na sinasabi ng mga nagtutulak na binigyan namin ng tax break yun, yung mga malalaki. Pabili lang ng isang kotse, magbawas lang. Alam mo, kung makikita nyo, ang ating mga enterprises ganito, 90% micro, 8% small, 1% is medium, less than 1% yung large. Totoo yun. Yung medium tsaka large, malalaki yung benta niyan, maaari kaya nila. Wala. At marami naman sa kanila, nagbibigay ng sweldo na higit pa rin sa hinihingi. Dahil malalaki. Nakita mo yung ibang mga malalaking large, medium, kung magbigay ng Christmas bonus yan, 60, 70 months So yung sweldo, hindi problema yun. Partly, yung sa small, 8% yun, baka yung mga 3% nun, medyo okay na konti. Yun yung pwedeng sabihin, bawas sa sweldo. Pero yung majority, na micro na 90%, nung itinaas ng wage board yung mga regional nag-iiyakan na yan. Kasi yung regional wage board, 30 to 60 pesos na itinaas. Nag-iiyakan na yan. Dahil hirap na sila. Talagyan mo ng 100 pesos. 100 pesos is basically 25% increase nung ngayon, after binigyan ng regional wage board. Alam mo ito mga ito, kahit na bago pa yung lumabas yung regional wage board, sa 13-month pay lang, hindi makabayad Yung pangsweldo linggo-linggo ng iba o kinsenas, hirap na hirap, paiyakan. Alam mo ito mga ito, kalahati nito during the pandemic, nagsara. Hanggang kayo di bumabalik yun. Pero maraming bago pumasok. Ganun kasi istorya sa mga micro sector tsaka small. Taon-taon, every 2-3 years, may pumapasok na bago, nagsusubok. Marami, pagkaraan ng 2 taon, 3 taon, magsasara. Palitan naman ng iba. Marami, yung sa mga nagsara dahil sa pandemic, hindi pa nagbubukas.
naghihintay sila na ano ba kakahinat natin yung salary na to? Dahil pagka talaga in-impose yung malalaking sweldo na yun, hindi namin kaya, hindi na lang kami magbubukas. Sayang yung pagkakataon dahil bumababa na tumataas na yung employment natin. Kahit paano, dumadami na yung investors, tulong ni Presidente, umiikot, nakikita namin na tumataas yung, tsaka yung mga project, yung mga infrastructure project natin, yung mga talagang maraming na-hire dyan. So, yung mga partly, even yung 800,000 to 1 million na bagong pasok sa labor market, na mga bagong graduate o who came to age, partially na-address na yon. Even some of the informal sector, mga farmers, nabibigyan na ng trabaho ngayon. Yan ba'y haharangin natin? Dahil dito sa, hindi maintindihan Ala pa akong nakausap na ekonomista, o wag na lang yung ekonomistang private, yun na lang economic managers. Lahat yan against that. Yung mga ekonomista, yung mga academician, wala pa akong nakausap na for that. Paano, ba't ito binibigay? Yun na ba ang mga marami sa mga gagawa, lalo sa informal market, hindi naman sila makikinabang. Bakit natin pinagpipilitan? Taon-taon, ina-address natin yung issue ng 5 billion out of the 52 billion. Taon-taon yan. Nung araw, 15 years ago, 20 years ago, ang pag naghihinap tayo ng investor, unang-una natin sinasabi, mababa ang sweldo doon sa Pilipinas. Not anymore. Kung hindi tayo pinakamataas, pangalawa tayo sa pinakamataas dito sa ating region. Kung hindi ko nagkakamali, ang mataas ang sa atin ngayon, Indonesia. Yun naman kasi Singapore, saka Brunei, wala namang minimum wage dyan. Saka napakaganda ng buhay dyan. Pero sa ano natin, pinakamataas na tayo. Nilampasan natin lahat yan. Dahil sa Regional Wage Board na sinasabi nilang walang ginagawa. Taon-taon kasi tinataas eh. Yung hinihingi nila nung 10 years ago na 150, unti-unti na ibigay na much more than that. Taon-taon kasi may binibigay, yun ang hindi natin maintindihan. Yung Regional Wage Board, tinayo ng Kongreso yan. Because ang ideal way to increase salary is collective bargaining. Pero ang ating mga organized, konti lang, at yung mga organized, pag nakikipag-negotiate, lalo na pa, makikipag-negotiate sa maliit na kumpanya, pakitahan ng financial statement, marami, lugi. Yung iba, marginal ang operation. Makakakuha ng increase pag nag-negotiate ka ng 5 pesos, 10 pesos. Yun, binibigyan. Kaya tinigilan na yung collective bargaining. Ang hinahabol na lang, naghihintay na lang ng taon-taon doon sa wage board. Ang nangyayari naman, kung mapapasin nyo, ito, meron tayong bisitang foreigner. Hindi naman foreigner, Pilipinang Asa abroad, hinahanap ang Filipino workers dahil malakas ang productivity. Magaling. Sa Pilipinas, napakababa ng productivity ng workers natin. Why? Wala incentive eh. Dito, yung antiquated laws natin, mahirap terminating yung empleyado kahit na nagnakaw na. Hindi mo matanggal. Hirap na hirap ka. Sabi nga ng ibang employer, pag nahihirapang terminate ang tao, mas madali pa kang maghingi ng divorce kaysa sa mag-terminate ang empleyado rin sa Pilipinas eh. Yun ang problema. Bakit ka bumababa ang productivity? Unang-una, hindi ko pwede paalisin basta-basta. Yung proseso. So yun, hindi ka naman yung sweldo mo, taon-taon, kay masipag ka, kay hindi, ba't ka pa magsisipag? Iintay mo na lang yung wage board. Lalo pa nga, kung biglang darating yung Senado, sasabihin 100 pesos, kasama ka rin, kahit pinakatamad ka, na hindi ka matanggal. Yun ang problema natin. So dapat na ayusin natin yung sistema, kakalatan, at i-address natin yung issue ng mga informal sector. Sila ang priority, sila mas nahihirapan, sila ang naiiwanan. Bakit taon-taon? Dahil malakas ang boses, organized, yung minimum wage ang sina-address natin. Yung mga walang boses, buti kayo naiintindihan nila ngayon na sila yung napapabayaan.
at nag-ano na. Yun ang dapat i-address. Sabi ko nga sa inyo, magsabi kayo na ekonomista, nakakaintindi, na sinasabi huwag gagawin yan, pero ginagawa. So, sino ang advisor nila? Sila. Sino advisor nila? Yung mga nagsusulong. Bakit nila ginagawa yan? Pahihirapan. Alam mo naman yung mga kumpanya, taasan mo ang sweldo, wala namang pakialam yung tinaas mo sa benta nila. Walang pakialam sa kita nila. So, anong gagawin? Sa bagay. Kung pwede ko ipatong to sa presyo ko, na pwede pang mabenta, papatong ko. Yun ang nagko-cost na inflation. Ngayon, kung hindi ko na kaya ipatong, dahil yung mga competitor, ang gagawin, magbabawas ako ng tao. Halimbawa, 10 yung tao ko, tinaasan mo ng 20% sweldo, hindi ko na ba itaas, tatagal ako ng 2. Yung mga gusto natin gawin, at yung mga farmers na i-encourage natin, na ang mga farmers natin, very erratic ang kita. Maswerte na yung kumikita ng average na 300 pesos a day. Dahil malilit na masyaka. Maasa lang sa tulong na pamahalaan. Hindi mo ina-address yun. Pag tumaas yung presyo, yung binigyan mo ng aumento na 100 pesos, temporarily makikinabang. Pero siya, saan yung huhugutin yun? Dadami ba yung anin niya? Dadami ba yung isang mahuhuli ng mga fishermen? Lalakas ba kita ng tricycle driver, jeepney drivers na inaasam yung hindi ba maghihintay silang taasan yung ng gobyerno yung pasahin sinisigil nila? So yun ang problema. So sana makinig naman. Pinamigay ko yung kopya ng sulat namin, yung gusto na kung makikita nyo yung numbers. Parang iba-iba yung numbers na narinig kong sinasabi doon sa Senado. Sinasabi nila, mayroong nagsasabing 2 million, mayroong nagsasabing 4.8 billion, mayroong nagsasabing 20 million. Yung makikinabang na minimum wage, iba-iba. Tapos, hindi ko alam sino yung mga inibita nila sa hearing. Dahil, noong una, nung isang taon, mayroong mga naimbita sa amin, pero wala ako nabalitaan na inibita. Maraming po salamat. Very much, Mr. Sergio Ortiz Luis. Thank you very much for your opening statement. Napaka-disturbing pala itong situation natin ngayon na sinusulong ng ilang mga senador. Next for opening statement, imbitahin natin si Mr. Arturo Guerrero, ang nickname niya, Mr. Boots Guerrero. He is the Labor and Employment Committee Chairman of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Siya din also ang co-chairman of the Jobs Project of PCCI. And also importantly, he is also director of the Employers Confederation of the Philippines na chairman si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. Let us welcome Mr. Boots Guerrero to give us his opening statement. Okay, salamat Winston. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakahirap sundan si Mr. Sergio Ortiz Luis kasi sinabi niya lahat ng dapat sabihin. But I would like to read a part of our position paper that has been distributed to all of you. Okay. It is worthy to mention that 16 of all regional wage boards have just granted last year another round of increase in minimum wages for the very same people that this proposed 100 peso legislated minimum wage increase aims to assist. At the very least, the wage boards where government, labor, and employers are represented are guided in their decision to adjust minimum wages by objective parameters. Following consultations and public hearings, even labor organizations tend to rely on the increases granted by the wage boards instead of collective bargaining, which is the most ideal route to negotiate for wage adjustments. Pag tinagalog ko naman ho, pagdating ho dun sa functioning wage boards natin na nasa batas natin, ang sinasabi ho, nung sinabi ni Mr. Sergio Ortiz Luis, ang sinasabi ng economic managers natin ng NEDA, National Economic Development Authority, at saka ng Central Bank, napakadami hong studies nilang nilabas, sinabit ho sa Senado. Kapag
meron hong wage increase, maganda ho yun sa first 2 to 3 months na tinatawag. Pero after 2 to 3 months, yung honeymoon period, tataas na ho ang presyo ng bilihin. Baka naman hindi kailangan yung wage ang increase, baka naman kailangan ibaba yung presyo ng bilihin para yung current wage natin makover. So ngayon, dito ho, kinakabahan ho ang mga business people, lalong-lalo na ho sa Philippine Chamber of Commerce and Inc., which is the largest business organization, na yung 100 peso increase ay maapektuhan lang yung 5% o 5 million ng formal sector. Pero maiiwan ho yung mga informal sector. Sabi niya, hindi naman covered yung informal sector eh. Pero pag tinaas ho nyo yung sweldo ng 5 million, tataas ang presyo ng bilihin eh. So, apektado ngayon yung informal sector, which comprises 90%. So, ngayon, kinakabahan ho kami at lahat ho ng sinasabi ng economic managers ng NEDA at ng Central Bank at lahat ng mga pagsusuri na ginawa ho dito, hindi ho dapat itaas. Maganda lang ho yan sa first 2 to 3 months. At katataas lang ho ng wage board. Ang minimum wage ho ngayon sa Metro Manila o sa National Capital Region ay 610 pesos na. So, pag tinaas pa natin ito ng 100 pesos, magiging mga 17 to 18,000 pesos a month, minimum wage. Mas mataas na ho tayo, katulad ng sinasabi ni Sergio Ortiz Luis. Mas mataas na ho tayo sa Malaysia, mas mataas na tayo sa Indonesia, mas mataas na tayo sa Vietnam. Ang Vietnam, mababa talaga. Singapore, wala namang minimum wage ang Singapore. Brunei, walang minimum wage. Wala na hong papasok na foreign investor sa Pilipinas. Pag wala hong pumasok na foreign investor, yung trabaho natin mababawasan eh. Okay lang ho kami magbigay ng more than minimum wage, pero gusto ho namin nakatali ho sa productivity based. Pero kung yung productivity pareho pa rin, pero tumataas yung minimum wage, which is legislated, na meron namang functioning wage board sa Pilipinas. Actually, yung 16 na wage board na yon, nag-grant ng wage increase last year. Kaya nga itong wage increase ng Senado ay 100 pesos na lang. Dati 150 pesos. Tama ba? 150 pesos to 100 na lang. Pero ngayon, natatakot ho kami, marami hong pwedeng magsara at maapektuhan ho yung informal sector na sinasabi nating fisher folks, mga jeepney drivers, tricycle drivers, mga market vendors. Wala naman hong employers ho itong mga ito eh. Sariling kaya to, araw-araw sila kung kumikita. Ito ho yung informal sector that comprises 80% of our working population na 52 million Filipinos. So sana naman po, nag-a-appeal ho kami sa Senado, wag naman hong ituloy because the increase in minimum wage ay sapat lang for the next 2 to 3 months. Pero after nun, tataas na naman ho ang presyo ng bilihin. Baka mas maganda ibabaho natin yung presyo ng basic commodities kesa itataas natin at for chicken and egg, pataas ng pataas ang presyo ng bigas at sibuyas. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.